ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Unti-unti kumikislap ang tensyon. Sa pagitan ni Paulo Torcampo at Aldrin Costelillo, isang tensyong matagal nang itinago kinimkim pinigil. At ngayon wala nang pumipigil. Tuluyan na itong sumisiklab. Sa bawat titig ni Aldrin Costelillo kay Paulo Torcampo may bigat. May paghamak. May galit. Parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Ang sandaling maipamukha ang kahinaan ni Paulo. At si Paulo Torcampo. Pilit man niyang pigilan ang sarili. Unti-unti ring bumibigay. Dahil ang totoo, hindi na niya kayang pigilin ang rumaragasang emosyon sa kanyang dibdib. Isa-isang lumilitaw ang mga sikreto. Mga lihim na matagal niyang itinago. At kasabay nito, ang unti-unting pagguho ng relasyon niya kay Marge. Si Marge ang babaeng minahal niya ng buong puso. Ngunit ngayon, dahan-dahan nang lumalayo. At bawat salita ni Aldrin Costelillo, bumabagsak kay Paulo Torcampo na parang matalim na kutsilyo. Bawat akusasyon, tumatama, sumasaksak, paulit-ulit. Mahina ka. Mariing binitawan ni Aldrin. May pangutya, may pagmamaliit, may galit. At sa sandaling iyon, hindi lang iyon insulto. Parang winasak ang natitirang tiwala ni Paulo sa sarili niya. At doon, nagsama-sama ang lahat. Takot, galit, pagkabigo, sumabog. Umigting ang panga ni Paulo Torcampo. Kumuyom ang kanyang kamao. At sa isang iglap, sinapak niya si Aldrin Costelillo. Isang malakas na tunog ang umalinggaw-ngaw. Biglang naputol ang katahimikan. Napaatras si Aldrin. Ngunit ang kanyang mga mata, naglalagablab. Handa siyang gumanti. Handang lumaban. Handang tapusin ito. Ngunit, biglang sumingit si Thea. Pumagit na. Humarang. Pinigilan ang muling pagsabog ng karahasan. Ang kanyang mga kamay nanginginig. Pero matatag. Tama na, sigaw ni Thea. Punong-puno ng desperasyon at pag-aalala. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may ibang kwento. May lihim. May plano. Habang abala ang lahat sa pag-aawat, si Thea ay tahimik na nagmamasid. Nakikita niya si Paulo Torcampo. Pagod. Wasak. Nalilito. At unti-unting nadudurog dahil kay Marge. At sa halip na tulungan siyang bumangon, pinili ni Thea ang samantalahin ito. Sa kanyang isipan, ito na ang tamang sandali. Ang sandaling tuluyan niyang paghiwalayin sina Paulo Torcampo at Marge. Hindi niya matatanggap na muling magkabalikan ang dalawa. Hindi habang nandito siya. Hindi habang kaya niyang baguhin ang takbo ng kanilang kapalaran. Lumipas ang mga araw. Mas naging mapagmatsyag si Thea. Pinili niyang lapitan si Paulo Torcampo. Sa mga oras na nag-iisa ito. Sa mga sandaling ang katahimikan ay sumisigaw ng sakit. Dahan-dahan siyang lumalapit. Maingat. Parang inosente. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Thea, may nakatagong intensyon. Alam niya. Sugatan si Paulo. At ang sugatang puso. Madaling mapasok. Ng kahit sinong handang magbigay ng pansamantalang aliw. Hindi rin lingid kay Thea ang sitwasyon ni Edward. Wala na itong trabaho. Wala nang maipagmamalaki. At sa paningin ni Thea, wala na rin itong maibibigay na kinabukasan. Kaya dahan-dahan, lumalayo siya kay Edward. Habang papalapit, nang papalapit, kay Paulo Torcampo. Sa bawat pag-uusap nila, mas nagiging bukas si Paulo. Mas nagiging totoo. Mas nagiging mahina. At sa bawat sandaling iyon, mas lumalalim ang pagkakahulog ni Thea. O baka, hindi lang iyon pag-ibig, kundi isang matinding pagnanais na mapasakan niya si Paulo. Samantala, si Marge, hindi rin ligtas. Nararamdaman niya ang pagbabago. Ang distansya.
Ang katahimikan na hindi maipaliwanag. Sa bawat gabing nag-iisa siya. Pilit niyang inuunawa. Saan siya nagkulang? Bakit unti-unting nawawala? Ang lalaking minahal niya? Ngunit imbes na sagot, mas dumarami ang tanong. At sa gitna ng lahat, bawat isa may sariling laban. Si Paulo Torcampo. Nakikipaglaban sa sarili niyang kahinaan. At sa mga desisyong maaaring sumira sa kanya. Si Aldrin Costelijo. Hindi pa tapos sa galit. At handang sumabog muli anumang oras. Si Marge. Nasa pagitan ng pagbitaw. O pakikipaglaban para sa pag-ibig. At si Thea. Tahimik. Ngunit mapanganib. Patuloy na hinahabi. Ang sarili niyang plano. Handang gawin ang lahat. Para makuha ang gusto niya. At sa bawat paglipas ng sandali. Mas umiigting ang tensyon. Mas nabubunyag ang mga lihim. Mas nasisira ang mga relasyon. Mas nasasaktan ang mga puso. At sa dulo ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatili. May pag-asa pa bang buuin ang mga bagay na tuluyan ng nabasag? O, maulit lang ba muli ang masakit na nakaraan? Napilit nilang tinatakasan? At pagkatapos ng gabing iyon, wala nang naging pareho. Ang suntok ni Paulo Torcampo ay hindi lang basta pisikal na pananakit. Iyon ay naging simula ng mas malalim na pagkawasak. Kinabukasan, ang balita ay kumalat. Tahimik man ang iba. Ramdam ang bigat sa bawat tingin. Sa bawat bulungan. Sa bawat iwas. Si Aldrin Costelijo. Hindi na nagsalita. Ngunit ang kanyang katahimikan mas nakakatakot. Dahil sa likod nito, may binubuong galit. May hinahandang paghihiganti. Samantala, si Paulo Torcampo. Mag-isang nakaupo. Tahimik. Nakatingin sa kawalan. Paulit-ulit niyang binabalikan ang nangyari. Ang mga salitang binitawan ni Aldrin. Ang suntok. Ang galit. At higit sa lahat, si Marge. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang hindi lang si Aldrin ang nasaktan niya. Kundi pati ang babaeng minahal niya. At habang nilalamon siya ng pagsisisi, may isang taong dahan-dahang lumalapit. Si Thea. Hindi mo kailangang pasanin lahat mag-isa. Mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig. Hindi agad sumagot si Paulo Torcampo. Ngunit hindi rin siya umiwas. Dahil sa sandaling iyon, pagod na siyang lumaban mag-isa. Umupo si Thea sa tabi niya. Hindi masyadong malapit. Ngunit sapat para maramdaman ang presensya. At sa unang pagkakataon, may nakinig. Habang nagsasalita si Paulo, unti-unti niyang inilalabas ang sakit. Ang galit. Ang panghihinayang. At si Thea. Nakikinig lang. Ngunit sa loob-loob niya, unti-unti nang nabubuo ang gusto niyang mangyari. Hindi lahat ng nawawala dapat balikan, bulong niya. Isang simpleng linya. Pero sapat para mag-iwan ng bakas sa isip ni Paulo Torcampo. At doon nagsimula ang pagdududa. Habang si Paulo ay unti-unting nahuhulog sa bitag ng kanyang sariling kahinaan. Si Marge naman ay nagsimulang magtanong. Hindi na niya kayang baliwalain ang nararamdaman. Kaya isang gabi, hinarap niya si Paulo Torcampo. Tahimik ang paligid. Mabigat ang hangin. May iba na ba? Diretso. Walang paligoy-ligoy. Natigilan si Paulo. Hindi dahil may sagot siya. Kundi dahil hindi niya alam kung paano sasagot. Dahil ang totoo. Wala pa. Ngunit ang mas masakit. Hindi na rin malinaw kung wala nga ba. At bakit parang wala ka na, dagdag ni Marge, nanginginig ang boses. At doon, lalo pang bumagsak ang mundo ni Paulo Torcampo. Dahil wala siyang maipaliwanag. Wala siyang maipagtanggol. Dahil kahit siya, hindi na niya maintindihan ang sarili niya. At habang nagkakatinginan sila, parehong sugatan, parehong nalilito. Sa malayo, may isang pares ng matang tahimik na nakamasid. Si Thea. At sa pagkakataong iyon, ngumiti siya.
Isang ngiting hindi halata. Ngunit puno ng kahulugan. Dahil alam niya, unti-unti nang nababasag ang dapat niyang sirain. Samantala, si Aldrin Costelillo, hindi pa tapos. Sa isang madilim na sulok, kausap niya ang isang taong hindi inaasahan. At sigurado ka, tanong ng lalaki. Hindi na ako aatras, sagot ni Aldrin, malamig ang tinig. Dahil para sa kanya, hindi na ito simpleng alitan. Ito ay personal na digmaan. At ang target, hindi lang si Paulo Torcampo, kundi ang lahat ng mahal nito. At habang papalalim ang gabi, papalapit ng papalapit ang unos. Pag-ibig na nasisira, pagtitiwala na nawawala, mga pusong unti-unting napupunit. At sa gitna ng lahat, isang mapanganib na katotohanan ang dahan-dahang lumilitaw. Hindi lahat ng lumalapit ay may dalang pag-aaruga. Ang iba, lumalapit para tuluyang wasakin ka. At ngayon, hindi na lang ito laban ng damdamin. Ito ay laban ng panlilinlang, paghihiganti, at kapalaran. At ang tanong, sino ang unang tuluyang babagsak?